Hello po! Welcome sa aking vlog. Ako pala si Feby. Nakapangasawa po ako ng AFAM. Yung mga anak ko po is mga lalaki, si Haitam at si Hisham. Biracial family po kami. Pero nakatira na po ako sa Pilipinas. Bali, yung dati na ako nagba-vlog, kaso na-stop lang talaga siya dahil nga yung mga bata is ayaw na. So, napag-isipan ko na itutuloy ko to yung pagbablog ko. It's more about yung mga mama, yung mga mother na katulad ko na after all those years sa pag-aalaga sa mga bata, lumaki na sila, tapos they went to school, tapos they went on boarding school, so naiiwan na lang. So gusto ko talagang i-share yung passion ko about paano magiging masaya, paano tayo magko-cope up bilang nag-iisa na lang sa bahay. So may mga ways tayo na yung makapagpasaya talaga sa atin. Baka may makarelate din sa akin na ganun, kahit simpleng bagay lang na pwede kong kwento sa inyo kung ano yung routine na makapagpasaya sa atin kahit nag-iisa lang tayo sa bahay. Actually guys, ako yung everyday may mga ginagawa ako na yung parang makalimutan ko yung situation na nag-iisa lang pala ako. So kasi dati akong OFW, matagal din ako sa abroad, nasanay na akong mag-work talaga. Tapos nung umuwi kami sa Pilipinas, dahil nga nag-migrate yung asawa ko sa Europe, bali, parang yung transition sa akin napakahirap dahil nga nag-work talaga ako, tapos bigla na lang nawala ng trabaho, tapos nakatutok na lang sa pamilya, sa mga bata, nag-aalaga mag-isa dahil nga wala dito yung asawa ko. Alam mo yung feeling na mahirap kasi yung nag-aantay ka lang ng allotment ng asawa mo na wala ka talagang kita. Kasi sanay tayong mga OFW na talagang maghanap buhay. So, ang hinahirapan ako sa transition na yon, kasi maliliit pa yung mga bata nung umuwi kami. Tapos ay nag-aral doon si Hisham, pa lang siya noon, preschool pa lang. Tapos si Haitam mga 3 years old pa lang. Mga ganon talaga yung edad niya. So hindi ako pwedeng mag-work. Tapos ang hirap talaga. Hindi ko, if I look back, sabi ko, nakayanan ko, thank you Lord for your strength. Ando naman yung asawa ko, very supportive naman siya sa amin. Like, yung provider, lahat naman ng pangailangan namin, nasustentuhan naman kami. Napag-aaral ko naman din yung mga bata sa private school. Kaso nga lang, iba din talaga yung may sarili kang income. Kaya nung medyo lumaki-laki na yung mga bata, I started working. Nag-teach ako. At first, nung umuwi kami after 5 years, nung malaki na yung nag-school na silang dalawa, yung si Haitam din, yung bunso ko. So I started working, naging store manager ako sa isang supermarket, Robinsons. Then hindi ko din nakayanan dahil yung si Haitam iyak ng iyak, kaya nag-stop din ako. And then nung nag-focus na naman ako sa mga bata, until nung nag-high school na sila, nag-teach ako sa college. Doon nag-teach ako, parang kasi yung umuwi naman yung mga bata kasi hindi pa naman sila nag-boarding house dahil high school pa lang. Pero mahirap din. At kaya nga nag-work talaga ako. Then pandemic came, dumating yung pandemic, lahat talaga nag-stop. So hindi na rin ako nag-work. Until nag-college na si Hisham. And then
until si Haitam din, nag-senior high school, nag-boarding school kasi pinaaral ko din siya sa city. Ayaw niyang umuwi, so pinag-board ko din. Tapos nag-isa na lang ako. Pero pasalamat pa rin ako dahil nga my husband never left me feel alone. Tumatawag yun everyday. So, ito yung story ng buhay ko, guys. Ngayon, may gagawin ako, magpipaint ako. Parang kaso lang na-stop muna dahil nga may errands ako. Kailangan kong pumunta ng city. Dahil may babayaran ako. Ang dami kong din, I keep myself busy all the time. Parang hindi ako mabukang dito sa bahay. So, please be with me, guys. Sana suportahan nyo naman ako sa aking journey to vlogging. Sana magustuhan nyo rin yung story ko. This is my way of yung magpasaya sa akin. So, let's go muna, guys. Okay? How are you, Tibong? Is everything okay with you? Yeah. How's your day today? Fine. Too much rain? Yeah, you just woke up and you called up. Yeah. But I think it's too much rain there. Yeah, you can see. You can hear the rain. Yeah, I hear the rain and the signal is a little bit bad. Okay, you cannot see me clearly? Yeah. Oh, The signal, yeah. but yeah. So, you're not yet sleeping. But I can hear the background chicken cocorico. Yeah. Because it's nice. just morning, in the province. Oh, It see? is beautiful. Yeah. So, I'm talking to my darling. Yeah. Beautiful Philippines. Say hi to my subscriber daddy. Hi everybody. How are you? Don't forget to subscribe. Oh, thank you. It's very supportive, guys. Yeah. See, I told you. Every morning before he sleep, and then in the morning, in his when he wakes up there also, it's 2 o'clock here. He calls also like It's 11. Like right now, it's like 11 o'clock. when he wakes Yeah. up and before he sleep, he calls me. Right? Yeah. Mm. And how many dogs you have? You know they Did have. you did not introduce to your viewers like you have. I how many introduced already, dogs? Suada. What is their names? I want to hear I want to know about your dogs. I like that Sazi. Well, Zazie is very naughty there. That dog every I time. painted making already, noise. ha. I painted already the So it's I will just finalize it today. This is my 3rd day for painting because I vlogging that one. So he's supporting me, guys, in my vlog. Because like I'm alone with my dogs. Yeah. I think it's good if you build the house so they can have a place to sleep. No. Nice. Dogs are Guys, bali, yan na, tulog na. Yun na. Nag-snoring na ang aking asawa. Yun siya. Every morning, when I woke up, at before he sleep, tumatawag talaga yan siya. Until makatulog, hinayaan ko siya dahil yun yung, yung way of, before sleeping talaga, before siya mag-sleep, tumatawag talaga yan. And then, after mga 1 hour, kasi ayaw niyang i-off yung phone ko na hindi pa talaga siya deep sleep. Parang ako yung pampatulog niya. Mahirap kasi ang layo namin sa isa't isa, guys. Nakarelate ako dahil OFW din ako dati. Yung
ano yung buhay ng isang OFW. I salute to all of the OFWs kasi hindi madali. Nag-iisa ka lang, yung wala kang kausap dahil work home ka lang. So the only outlet talaga sa iyo yung pamilya mo. Kaya naiintindihan ko yung asawa ko. Kaya every time magagalit talaga siya pag hindi niya ako makontak. Dahil yun talaga yung ano niya yung talaga yung daily routine namin. So when he wakes up 2 o'clock dito sa Pilipinas, tatawag na naman ulit yan before going to work. Yun every day. Kaya I'm so blessed talaga na yun yung asawa ko. Nag-work sa amin 22 years na yung married kami for 22 years. So yun lang talaga may advice ko, especially for the long distance relationship, na make time for each other. Like kahit hindi kayo magkasama, parang magkasama din kayo. Yung napag-usapan namin lahat-lahat ng bagay. Kaya nga I'm so thankful to the Lord na kahit nag-iisa na lang ako sa bahay, parang kasama ko pa rin siya araw-araw. Kaya parang okay na rin yung buhay namin. Kahit yung mga bata wala dito, uuwi yun. This week si Hisham uuwi siya dahil wedding ng aking sister. At saka mag-vlog ako by Saturday kasama na yung mga bata. Parang makita nyo na malaki na din talaga sila. Hindi yung nag-i-start kami mag-vlog na maliliit pa lang. So sana guys, magustuhan nyo talaga yung vlog ko dahil ito yung nagpapasaya sa akin. Like nagiging ako, yung I'm looking forward to everyday na may panibago naman akong routine, di ba? So, I hope talaga na susuportahan nyo ako, guys. Please do subscribe para namang may pambili na ako ng camera. Kasi cellphone na yung gamit ko. Yung grabe naman napaka-demanding ko. But really, sana magustuhan din to ng mga tao yung aking vlog, kahit simple lang. Actually, dito ako natulog sa bahay dahil sa room ng mga bata dahil yung room ko di ba nagpaint ako doon. So tatapusin ko mamaya after I took a bath. Okay? Kaliligo ko lang guys kasi ang budget ko today, pipinturahan ko tong aming cabinet dahil ito guys, alam mo ba, wallpaper lang to. Gusto ko siyang tanggalin. So, anyway, nyo ako magpipaint tayo ng aming attached cabinet. So, ito guys ay mga wallpaper lang kasi ito. So, ang gagawin ko is tatanggalin ko siya. At unti-unti, slowly by slowly, ipipaint ko siya. I'm painting this para naman makatipid tayo. Mahal kasi yung paint ngayon guys, 600 per day. So, hindi naman ibig sabihin na nakapag-asawa ka ng marami na kayong pera. No, it's the same thing. Whether it's Filipino or ganun din nag-work para makasurvive sa buhay. Hindi naman mayaman ang asawa ko. Bali, nag-work lang siya sa Europe. Pero, ganun din, dalawa kasi yung student ko. Yung panganay ko is si Hisham, medyo malaki yung gastos ko sa aeronautic yung kinuha niya. Tapos yung pangalawa ko din, si Haitham, is naman siya, pinaaral ko din sa private school, kaya medyo malaki yung gastos. Kaya nga, as much as I can, magtitipid tayo. So, wala naman akong ginagawa sa bahay. Nag-iisa lang. Parang, parang medyo makatulong is kahit may ganitong gawain. It's just like a simple thing I do.
na-appreciate to ng asawa ko. Yung last time nga yung pinipinturahan ko yung cabinet namin ito. Papakita ko sa inyo ha. Pininturahan ko siya dahil yung nirepaint ko lang dahil nga blue yung unang pintura nito. See, tingnan mo. Ayaw ng asawa ko yung kulay. So, sabi niya, repaint it again. Sabi niya ganun. Kasi I don't like the color, it's blue. Hindi daw siya nag-coincide dun sa yung sa ceiling. So, ginawa ko, sabi ko, I will do it myself, I can do it. Hindi naman mahirap magpintura, sabi ko. So, ang ginawa ko, pininturahan ko siya, guys, pero uulitin ko. So, then after, nung pinakita ko sa kanya, natuwa naman siya. So, sabi niya, you can do it pala. So, sabi niya, you deserve to be treated. Yun. Yun lang naman ginawa ko. So, ang ginawa niya, pinagbakasyon ako sa Siquijor. Kasama ng friend ko, yun lang yung para-paraan lang tayo, guys. So, ngayon, pipinturahan ko to, tapos sasabihin ko sa kanya, ibibideo ko na talaga ako nagpipaint. Tatawag naman yun mamaya. Makikita niya na nagpipaint ako. Hindi ko alam kung ano na naman yung babayad niya sa akin. hindi naman ako humingi. So the better na lang pagkaya ko, ako na lang magpipaint, diba? So, umpisahan ko na, guys. Dito, tanggalin ko muna to. Mga gamit. Ano ba ito, guys? Yung mga Sashi High Fan kasi nanalo siya ng Mr. Intramural sa senior high school, sa school nila. So, ito yung kinip ko talaga. Oo, mayroon siyang 6 major awards. Nakuha niya lahat. Yung Best in School Uniform, Best in Production Number, Best in Congeniality, Best in Production Attire, Best in ano pa ba to? Best in Jersey Uniform. So, proud mama ko ng time na yon. Talaga, as in, grabe yung sigaw ko. In-upload ko yata yun Makita nyo yun sa previous vlog ko, yung sa nila, yung time na ng contest nila. So, tanggalin ko. I will keep it for his memory, guys. So, whole area ko ng attached cabinet ko, yung mga damit, at saka ito, gulo pa ito yung mga damit namin, ito yung sa mga bata, konti na lang kasi dinala na nila. Okay, and then alam mo baba, guys, mahilig din ako sa ukay-ukay. Alam mo yung mga comforter ko, hindi naman lahat, pero kadalasan nag-ukay-ukay ako kasi mura, diba? At saka nilaban ko lang talaga siya ng malinis kasi mas maganda din naman yung quality ito yung mga mga comforter, at saka yung mga bedsheets, ukay-ukay. Yun, mahilig ako sa ukay-ukay Yun lang kaya na bilhin. Hindi naman, ang ganda quality Hindi mo na rin maano yung quality nila. So, ito yung kabuuhan ng aking cabinet. Ito siya. So,
Ewan ko ilang araw ko tumatapos guys. I-update ko kayo pag ano yung tapos na. Okay? May paper lang talaga siya. So, kailangan. So, mag-umpisa na ako guys. Dito namin sa Aaron, guys. With our very lovely brother-in-law. Saan mo post na? Wala, nag-vlog-vlog ko. Passenger always. Always passenger. Yes, karating ko lang guys. I'm running my groceries at fish. Nag-fish market din ako. Dahil nga, tomorrow is uuwi ang mga bata. My son is coming. Hisham is coming home. So, I bought for his favorite, gusto niyo yung alimango guys. Pili kayo. Ito. Bumili. Ito yung buhay pa yung bibili din ako ng shrimp. Favorite din ito. Yung lalaki. Lalaki ng shrimp guys. Ang hirap talaga pag walang lalaki. Diba? Ang lalaki ng shrimp sa amin lang to. 380 lang yung kilo niya. Mura. Tsaka paborito kasi ito yung anak ko. So eto grabe ha, takbo pa sila talaga. So fresh na fresh. 400 yung kilo nito. Kasi ito yung favorite ng aking Hisham. Favorite niya talaga to. So, lulutuin ko muna siya. Saka ko ilagay sa ref. Kasi, parang hindi parang hindi siya yung sabi nila parang daw fresh pa rin. Kasi pag ikip mo siya sa ref, tapos hindi mo siya lulutuin, yun, nawala yung taba daw niya. Yun pa. Then bumili din ako ng isang variety. Bumili talaga ako nito sa paborito ng anak ko eh. Alam mo naman sa dormitory, bawal sa kanilang magluto at kamahal din ng doon yung mga crab. So pag uwi talaga niya, pag umuwi yun, bumibili talaga ako ng crab. So darating siya tomorrow, so this is all for him. So ito yung mga napamili ko. Busy lang ako pag uwi yung mga bata. The rest, hindi na ako bumili. So yun. At kasi may pagkain na naman ako sa ref. Mayroon pa naman din akong mga ulam. So ito, libre na siya.
Ito yung chicken na Karabak. Yung paborito ng mga bata to. Kaya ito. Free na to. Nakasale yung Virginia ngayon. So, ito lang yung binili ko, guys. Akala ko yung may laman. Tupperware lang pala yung yung niya. Plasticware lang pala. Ito lang yung binili ko. Yung gulay. Hindi gaano kasi hindi naman sila mahilig sa gulay mga bata. Yun kasi may gulay pa din naman ako. And then, medyo puno pa naman din yung ulam ko. Kaya, kasi pag matagal naman yung nakep yung food sa ref, nasisira. Ang dumi ng ref ko, guys. Oh. Hindi ko pa ito nalilinis. Okay? So, yun yung errands ko today. Maglilinis muna ako, guys, ha? Guys, ipa-finalize ko na yung aking painting. Parang matapos na rin ako nito. Ito papakita ko sa inyo. Ito yung last day ko for final na talaga coating. That's all for today's vlog, guys. Sana magustuhan nyo to. Please, follow naman and subscribe. Salamat po sa pakikinood.